Si Jonas ay isang matalinong matandang lalaki na naninirahan sa Israel. Siya ay ginagalang at minamahal ng mga taong naririto. Lahat ay lumalapit sa kanya upang lutasin ang kanilang mga problema. At binibigyan niya ang lahat ng nagpapakonsulta sa kanya ng mabisang payo. Siya ay minamahal ng Diyos dahil siya ay isang mabuting tao at tinutulungan niya ang kanyang kapwa. Ang Ninive ay isang bansang kalapit ng Israel. Ang mga tao rito ay napakasama dahil sila ay gumagawa ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Sila ay malupit, sakim at laging nakikipag-away sa ibang tao. Dahil dito, nagalit ang Diyos sa bansang Ninive. Isang araw, kinausap ng Diyos si Jonas at tinawag ang kanyang paglilingkod. Sinabi ng Diyos kay Jonas na mayroong lugar na nagngangalang Ninive na malapit sa Israel. Sinabi ng Diyos na masasama ang ugali ng mga taong naririto. Sila ay nagnanakawan at nakikipagpatayan sa isa't isa. Hindi lamang yun, maging sa kanilang mga kadugo. Kanilang hari ay tamad at makasarili. Ginagawa niya ang kanyang gusto at napapabayaan na ang kanyang bansa. Wala siyang pakialam sa kanyang nasasakupan dahil dyan nagalit ang Diyos. Kaya't napagpasyahan ng kataas-taasan na ito ay wasakin at sirain. Kaya't pinapunta ng Diyos si Jonas upang ipakalat ang kanyang salita. Ngunit sinabi ni Jonas na hindi siya kilala ng mga taga rito at maaaring may posibilidad na hindi siya paniwalaan ng mga ito sapagkat ito ay kaaway ng kanilang bansa. Ngunit sinabi ng Diyos kay Jonas na sabihin sa mga taga Ninive na kapag sila ay hindi naniwala ay tuluyang wawasakin at sisirain ang kanilang lugar. At tanging si Jonas na lamang ang kanilang natitirang pag-asa sa galit ng Diyos at si Jonas lang rin ang may kakayahang kumbinsihin ang mga ito na baguhin ang kanilang isip at bumalik sa Diyos. Ngunit tinanong ni Jonas kung bakit kailangan niya pang magpunta roon kung sisirain lang din naman pala ng Diyos ang lugar na iyon sa loob ng 40 araw. At ikinatuwiran pa ni Jonas na maliligayahan ang bansang Israel kapag nalaman niyang ang kanilang kalaban ay tuluyan ng nasira at nawasak. At sinabi rin ni Jonas sa Diyos na maaaring siya ay itakwil ng buong Israel kapag siya ay nagpunta roon upang pigilan ang pagkasira ng Ninive. Ngunit ito ay iniutos ng Diyos kaya't wala na magagawa si Jonas kundi ang sumunod. Sinabihan siya ng Diyos na kailangan niya nang umalis sa lalong madaling panahon upang puntahan ang bansang Ninive. Ngunit nangangamba si Jonas kung ito ba ay kanyang susundin dahil unang-una masaya siya na sisirain ng Diyos ang kaaway ng kanyang bansa at pangalawa, hindi siya naniniwalang mapapabago niya o makukumbinsi ang mga taong magsisi at bumalik sa Diyos at napagpasyahan ni Jonas na huwag tumuloy ng Ninive. Natakot siya na gawin ang kanyang misyon at naisipan niyang taguan ng Diyos. Naglakbay si Jonas sa disyerto, palayo sa Ninive at nakarating siya sa isang pangpang na kung saan nakakita siya ng isang barko papuntang ibang lugar sa kabila ng dagat. Matapos siyang payagang makasakay ng kapitan ay kasabay niya ang mga taong may iba't ibang Diyos na mayroong iba't ibang hulma. Ngunit hindi nila nakita na isang tunay na Diyos ang sinasamba ni Jonas. Ngunit ito ay binaliwala na lang ni Jonas at hindi na nagsalita ng kung ano-ano pa. Habang binabaybay ng barko ang dagat ay mayroong isang malaking bagyo ang dumaan. Lahat ng sakay ng barko ay nagkagulo at dali-daling kinuha ang kanilang mga Diyos-Diyosan at nagsimulang magdasal dito. At sa kalagitnaan ng bagyo, itong si Jonas ay natutulog. Kaya naman agad-agad siyang ginising ng kanyang mga kasabayan at tinanong kung paano siya nakakatulog gayong sila ay nasa gitna ng malakas na bagyo. Hinikayat na rin si Jonas na magdasal sa kanyang Diyos dahil tuluyan na ngang mawawasak ang kanilang barko. At binanggit ng kanyang kasama na lahat sila ay nagdasal sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ngunit patuloy pa rin ang paglakas ng bagyo at hindi humihinto. Ngunit sinagot ni Jonas ang kanyang kasamahan na ang bagyong ito ay gawa ng nag-iisang tunay na Diyos na may likha ng buong mundo. At tinanong naman si Jonas ng kanyang kasamahan na kung meron ba siyang nagawang ikagagalit ng Diyos at kung paano ito mapipigilan upang tuluyan ng huminto ang napakalakas na bagyo.
Inamin ni Jonas sa lalaki na siya ay tumakas sa ipinagagawang misyon ng Diyos sa kanya. Kaya naman, ang Diyos ay nagalit sa kanya at sinabi rin niya sa lalaki na kinakailangang itapon nila sa dagat si Jonas upang mahinto na ang napakalakas na bagyo. Ngunit hindi pumayag ang lalaki na itapon si Jonas sa dagat sapagkat ito nga ay mabait at wala namang ginawang masama laban sa kanila. Kaya't napagpasyahan nilang itapon na lang ang kanilang mga gamit upang mapanatiling lumulutang ang kanilang barko. Subalit, walang pagbabago. Ganun pa rin kalakas ang bagyo. Kaya't sinabi ni Jonas na wala talagang mangyayari kung ang gamit lamang ang kanilang iahagis sa dagat. Sinabi niya sa mga ito na siya mismo ang itapon sa dagat para tuluyang mawala ang malakas na bagyo at maligtas ang lahat ng kanyang mga kasamahan. At napagpasyahan na nga ng mga kasamahan ni Jonas na siya na lamang ang itapon sa dagat para na rin sa kanilang kaligtasan. At matapos nilang ihagis si Jonas sa dagat ay naging mapayapa na muli ang karagatan at sila ay makakapaglayag na muli dahil wala na ang malakas na bagyo. Habang lumulubog si Jonas sa kailaliman ng karagatan ay biglang dumating ang isang malaking balyena at agad-agad siyang nilunok nito. Takot na takot si Jonas dahil bukod sa siya ay nilalamig ay madilim sa kanyang paligid at naaamoy niya ang iba't ibang malalansang amoy at mayroon ding mga palutang-lutang sa paligid niya at doon niya na naisip na siya nga ay nasa tiyan ng isang malaking balyena. Hindi siya makapaniwala sa lahat ng mga nangyari sa kanya, ngunit isa lamang ang kanyang napagtanto na lahat ito ay gawa ng Diyos. Tumagal si Jonas ng 3 araw at 3 gabi sa loob ng tiyan ng malaking balyena at buong oras at araw siyang nananalangin sa Diyos at siya ay humingi ng tawad at nangakong hindi na muling tataguan o tatalikuran kung ano man ang pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Sa pang-4 na araw, binukaan ng balyena ang kanyang bibig upang iduwal si Jonas at ito ay napunta sa isang isla. At nakahinga ng maluwag si Jonas dahil pagkatapos ng 3 araw ay nakakita muli siya ng liwanag at muli siyang kinausap ng Diyos at sinabihan siya na wala na siyang magagawa bukod sa sumunod at gawin ang kung anumang inuutos sa kanya dahil lagi niyang kasama ang may likha at agad-agad na humingi ng tawad muli si Jonas sa Diyos at itinanong kung ano ang maaari niyang gawin. Sinabi sa kanya ng Diyos na kinakailangan na niyang magpunta ng Ninive upang ipangaral at ipakalat ang salita ng Diyos upang malaman ng mga taong naroon na nag-iisa lamang ang Panginoon. Dahil nais na ng Diyos na baguhin ang kanilang pamumuhay at maging mabuting tao ang mga taga Ninive. Nangako si Jonas na ito ay kanyang gagawin. Nang si Jonas ay makarating na sa bansang Ninive, agad-agad niyang ikinuwento ang nangyari at ipinaalam din sa mga tao na mayroon lamang nag-iisang Diyos. Ipinaalam niya sa mga taong naroon kung ano ang kahalagahan ng pagiging isang mabuting tao at malapit sa tunay na Diyos. Tinuruan niya ang mga taong naroon na oras-oras ay pinoprotektahan sila ng Diyos. Nagbabala rin siya tungkol sa kaparusahang ibibigay ng Panginoon kapag sila ay hindi nanumbalik sa Kanya. Si Jonas ay narinig ng hari at agad-agad itong ipinatawag sa kanyang palasyo. Sinabi ni Jonas sa hari na ang Panginoon ay mapagpatawad, ngunit kung hindi nila babaguhin ang kanilang masasamang gawain, ang Panginoon ay nakahandang wasakin at sirain ang kanilang bansa sa loob ng 40 araw. Dahil dito, humingi ng kapatawaran ng hari at nangakong magdarasal lamang sa nag-iisang tunay na Diyos. At sinabi niya sa kanyang buong nasasakupan na kinakailangan nilang humingi ng tawad sa Panginoon ni Jonas. Dahil dito, nakita ng Diyos ang totoong paghingi ng tawad ng mga taga Ninive. At napagpasyahan niya na hindi na lamang ituloy ang kanyang pagpaparusa sa lugar na ito. Napagtanto ni Jonas na tapos na ang kanyang misyon at oras na para bumalik ng Israel. Pero sa kanyang puso't damdamin ninanais niya talaga na maparusahan ng Diyos ang lugar ng Ninive dahil nga ito ay kaaway nila at
naniniwala siya na ang mga taong ito ay wala ng pag-asang magbago. Si Jonas ay naupo sa labas ng syudad. Pinatubo ng Diyos ang isang halaman upang magbigay ng lilim kay Jonas sa kalagitnaan ng matinding araw. At naging masaya si Jonas sa halamang ito. Ngunit sa sumunod na araw ay nagpadala ang Diyos ng isang uod, dahilan kung bakit namatay ang halaman, at ito ay kinalungkot ni Jonas. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang isang nakakapasong hangin. Halos mahilo si Jonas sa tindi ng sikat ng araw, kaya naman sinabi na lamang niya sa Diyos na mabuti pa na siya na lamang ay mamatay. Tinanong ng Diyos si Jonas kung dahil lang ba sa halaman nararapat ka ng mamatay, at inamin niya sa Diyos na siya ay nagagalit at gusto na lamang niyang mamatay. Sinabi sa kanya ni Yahweh na tumubo at lumago ang halamang iyon. Sa loob lamang ng magdamag at namatay kinabukasan, hindi naman nilikha ni Jonas. Paano pa kaya ang bansang Ninive na mismong likha ng Diyos, na ang nakatira doon ay mahigit 120,000 tao na hindi alam ang mabuti at masama? Is it possible to survive once we are swallowed by a whale? Yes. James Bartley did. February 1891 he was swallowed for 15 hours.